What is going on, guys? Joe Moto here. Ang ganda ng panahon ngayon ha. Hindi ganun kainit. Malamig ang dampi ng mga hangin sa aking mga katawan. Kasi naulan na banda dun. Ayan na naman tayo. For this video, pupunta tayo ngayon ng Garage Point MNL, Garage Point Manila, sa may Pasig. Bibisitahin natin si Kalua, yung sa X6R ko. By the way, last 2 episode na lang po ng rebuild natin dun sa motor na yon. And hopefully by September makita na natin ulit yung alindog niya sa mga vlogs natin. Kaya lang nade-delay yung restoration video natin kasi may mga parts lang na ang tagal dumating. Ang pinakamasakit sa ulo yung frame. Excited na akong magamit ulit si Kalua. Kaliwa tayo dito. Ganda ng gloves ko, no? Big shoutout to Sec Moto Supply. Nakuha ko to sa kanila around 1,800. Ito yung pang all around gloves ko pang dyan lang. Alam niyo yun, press ko First time ko mag gloves ng brown na. Lagi akong black minsan white. Tsaka kaiba yung knuckle natin oh. May mga triangle tayong rubber design. Verdict lang po. Thanks guys. Teka. Ito ba yung bagong naked ng CF Moto? What? Padaan lang. Teka, park ko lang to. Okay lang ba dyan? Napahinto ako saglit dito sa may KTM Dasma, tabi ng Wheeltech. Nasa labas yung ibang bikes nila ewan ko anong meron ngayon. This is the KTM 200, Duke 200, and RC 200. Yung 450 SR ng CF Moto at yung bagong labas nila. Nice. Ang ganda rin. Well, simple yung kulay niya. Masyado lang simple yung white para sa akin. Hindi tulad nito, pumupunit yung kulay nito Gray, black, and red. Ito black and white Okay din siya mga kitty pies Display natin ngayon dito mga CF Moto units. Kasi sa ngayon, di ba wala pa tayo dito sa South. Oo nga So ngayon, naglagay kami dito para at least makater natin sa mga clients na gusto ng mga NK at SR450. Nice. Ngayon, ito pa lang Itong dalawang unit pa lang na to. Ever mayroon silang gusto like yung CLX, yung MT800, meron naman tayo makukuha. Ito yung bagong labas. Itong motor na to, nakikita ko sa Facebook. Medyo maliit siya tignan pero sa personal, well, medyo maliit pa rin naman siya. Pero iba yung appeal niya kapag nakita nyo na siya ng personal So kung titigan nyo kung gaano kaganda ang bagong motor ng CF Moto. Pasok B-roll. Iba yung arrive nito. Dito sa front end, alam niyo yung mga kontrabida sa comics. Tsaka nauuso ngayon itong mga projector headlights sa mga naked Yung isang piraso lang dito sa gitna. And yung mata niya mukhang Robocop Mas naging slick yung headlight niya compared to the 400 NK, which is yung lumang version. Yung fender niya, tignan nyo, kakaiba no? Upside down fork na may G1 caliper, single disc with ABS, mahabang shroud sa gilid. Kung titingnan nyo siya sa harapan, para siyang cape no? Tsaka may maliit tayong side fairing dito sa gilid ng radiator. Dito rin sa gilid nakalagay yung signal light and may texture na carbon finish sa fairing. Matte paint sa shroud. Then pagdating sa tangke, glossy na siya. May cover din sa ilalim, natatakpan yung catalytic. Sa upuan, ito yung gusto kong upuan makapit to Iba yung texture ng main seat. I think may pagka-suede to, medyo stretchable. And dito sa likod, naka-fix to. Matigas nga And may air scoop siya sa likod.
Nice. For the tail, ito ang isa sa mga gusto ko sa mga 450 series ng CF Moto. Yung itsura ng taillight niya. Sayang lang at hindi natin mabubuksan yung bike dahil hindi pa naka-activate to, walang battery. Pero kung hilahan dito, which is medyo off para sa akin, sa tignan, parang bug. Usually kasi dito natin nakikita yung strap, di ba? Ito dito nakalagay. For the mags, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka 6 spokes po kayo na gumagamit ng stock tire na CST Adreno HS ES5 150/60 dito sa likod at 110/70 naman sa harap. Hindi lang ako masyadong familiar sa CST pero mukhang kapit naman yung stock tire nya. For the exhaust, okay din yung mahabang exhaust nya. Single disc sa likod with ABS at single piston caliper na walang brand. Siguro factory caliper to ng CF Moto. May mga rubber tayo sa foot pegs. Ang 450 SR ba aluminum? Wala siyang rubber. Tsaka ang dali niyang tiklopin, ha. Well, dahil naked bike naman to, all around bike, pang daily bike, okay to para mas makapit yung mga sapatos natin, lalo na kapag naulan, pag nababasa. Suspension sa likod, adjustable ba to? Yes, adjustable naman. Alam niyo kung anong gusto ko sa mga 450 series ng CF Moto? Gumagamit ng 270 degree firing order. So hindi siya tunog typical 2-cylinder na narinig natin sa daan. Hindi, tunog siya ng Yamaha actually. Well, tunog crossplane pero technically hindi natin siya pwedeng sabihin crossplane. And compared to the NK400 na may ilan ba? 41, 42 horsepower. Dito sa bagong NK450, gumagamit na to ng 49 horsepower, same as the 450 SR na sport version. Dahil same engine lang naman sila. Subukan nga natin ang unang upo. Yung feeling ng upuan niya medyo pa-incline so medyo racy yung feeling ng puwet ko. Ang kapit talaga ng leather na ginamit dito. Hindi madaling umusog oh. Anyhow, handlebar, hindi siya ganun kasubsob, hindi rin tayo ganun ka-attack position. Pero yung feeling ng foot peg, straight yung legs ko. Ang gaan ito, parang laruan lang tong motor na to. Compared to DNK 400 nila, sobrang bigat kasi ng motor na yun para sa displacement niya I think around 200 to 206 kilograms ang NK400. Pero dito, ayon sa spec sheet niya, 165 kilograms lang. Bigger displacement, mas mataas na horsepower, at mas magaan na motor. Dude, solid tong bike na to. For the dash, for the cockpit, ito po ang viewpoint natin. Naka TFT display ang 450 NK. Pasensya na kung hindi ko mabubuksan dahil hindi naka-activate yung bike. Pero sana soon makapag-review tayo ng 450 NK para makagawa tayo ng in-depth review. To the right, handlebar. Naka CF Moto Brake Master cylinder tayo. Ang ganda na itsura ng brake reservo niya, no? Braking, napaka-premium ng feeling. Story yung pagkakapintura nila sa lever. Hindi nila ginawang stainless. Kill switch and ignition switch na mukhang back protector. At hazard switch na nasa kanan. To the left, handlebar, may napakalambot na clutch lever, sobrang lambot. Ayan tignan nyo yung hinliliit ko. Adjustable levers by the way, brake and clutch, passing light, up and down buttons, and enter button and backspace button para sa dash. Signal switch, which is napaka-clicky, napaka-premium, and busina. Okay din. Rubber niya mukhang di naman tinipid. Grippy naman siya. Hindi ko pa sasabihin sa ngayon yung mga modes and features ng bike dahil first look lang naman to. Well, sa inyo siguro hindi dahil nakita nyo na yung mga ibang mga content creator na nakapag-content ng bike na to. Pero for me, first time ko makita to, so this is the first look, first impression of the 450 NK. Laki ng disc no? Tsaka punggok ng fender niya sa harap Pero buti na lang mahaba yung bandang likod. Itong fender sa likod mahaba din. I-suggest huwag nyo natanggalin to dahil naked bike naman to. Para kahit pa paano may cover kayo kapag naulan, hindi ganong kadaling mabasa yung likod nyo. So this is the 450 NK. Magkano kaya ang abutin nito? Cash installment. Tanungin natin. If ever guys mapadaan kayo dito sa Wiltec Dasma, meron silang unit ng 450 NK dito. At si Tropa ang mag-aas sa inyo. Brother, magkano ang SRP nito? Ang SRP niya ngayon is 262,800. 262? Yes. Mura pala nito. Sobra. Magkano yung Kawasaki Z400? Z400 Mga 270 plus 276 ata, parang ganun. Mas mura pala to. For installment, meron na kayo nito? Waiting pa kami sa sa in-house financing natin for the approval. Magkakaroon din naman yan. Siguro mga 3 days pa. 3 days pa.
So if ever may magtanong, installment ngayon, wala pa? Hindi, pwede naman. Pwede nang magpa-quote, pwede na. Nice. Ibig sabihin, ipapa-quote natin kay cashier para at least meron siyang estimated pa lang. Kasi hindi pa yun yung baga-approve. Baka si mamaya may konting pagbabago. For sure, magkakaroon tayo yan. Malapit lang yun dun sa estimated namin. Brother, maraming salamat. Guys, ang gaan ito. Yung NK400, di mo magaganito eh. Well, magawa mo man, mahirapan ka. Ito swabe lang eh, oh. Kung gusto nyo naman ang sport version ng NK450, by the way, NK stand for naked, meron namang 450 SR. Ibig sabihin natin ng SR Sport Racing, lagi naman ganun. Pero anyway, sa mga hindi pa po nakapanood ng review about the 450 SR, type nyo lang sa YouTube search Jao Moto CF Moto 450 SR. Andun po yung review ko sa bike na to. Ito yung dalawang 450 series ng CF Moto. Let me know in the comment section kung anong masasabi nyo sa naked version nito. Okay ba siya? Overpriced ba? Saktuhan lang ba? Reliability? Kamusta naman? Sa mga naka-experience na po dito sa 450 SR, let me know in the comment section down below. Soon sana makapag-review tayo nito. May dala ko sa garahe para kahit paano ma-share ko sa inyo kahit yung mga maliliit na details dito sa motor na to. Sa ngayon, first look lang to. Pahapyaw lang to. Tara, gamitin natin sa Soju. Alam nyo, okay din yung bike eh, no? Kung naghahanap kayo ng unang beginner bike nyo na kahit paano magaan, malakas ang power, 49 horsepower, hindi na biro yun, ha? Magandang suspension, naka TFT display, beginner friendly dahil yung clutch napakalambot. Isa yun sa mga dapat nasa listahan nyo eh. Oh. Ba't nagka-traffic dito? Bale, tutuloy ko lang tong lakad natin na napurnada. Excited ko nang makita ulit si Kalua sa Garage Point Manila. By the way, ibang kulay na po ang ilalagay natin kay Kalua. Let me know in the comment section kung anong palagay yung ilalagay kong kulay ng fairings niya. Pero guys, maganda kakalabasan ng bagong kulay niya. So abangan nyo lang sa mga susunod na vlogs natin. Sana ganun pa rin yung feeling kapag sinakyan ko ulit yung CX-6R. Kasi halos 90%, 95% palit lahat kay Kalua eh. So sana bumalik siya sa dati. Guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala, nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga guys, see you sa next content.